الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في السر والعلن اتقوا الله في جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Mga minamahal na alipin ng Allah, mga Muslim at mga Muslimah, mga lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila ay natatangi at naaangkop lamang sa Rabbul Alamin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lubos na mahabagin, ang lubos na maawain. Ang lahat ng papuri at pagdakila sa Allah lamang, ang siyang naglalang, ang siyang naglikha sa lahat ng mga bagay-bagay, ang siyang nagbigay sa atin ng biyaya, mga gantimpalang hindi mabilang. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating idalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang tanggapin mula sa atin ang ating mga pagsusumikap, ang ating mga gawaing pagsamba. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga salah, ang ating mga sunnah, ang ating mga sadaqat, ang ating mga tahajjud, ang ating mga pagdakila at pagpugay, pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, ang pagpapala ay matamo ng ating huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanyang matuwid na kapamaraanan. Mga uripon wallah akipag-adatan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa kumakataling sa Madina al-Munawwara, ang maapadiyan sa mga muhajirun, ang makasasaling ganata sa Makkah. Ining umaaniran, kaya taling umaaniran sa mga tao sa Madina, adan adu agawi, giiran, bentu-bentugan, giisiranon keryala, giisiranon ay mananiyan ng gita-gita. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam ya'aluniyan, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima. Hay mga pagtaw, ya ahla Yathrib, hay mga taw sa Madina, mataan na kay ngumanakan sa kano na adan adu agawi niyo tal'abuna fihima, agi ikanurun keryala, gi ikanurun gita-gita. Fa inna Allah qad abdalakum yawmayn khairan minhuma. Mataan na Allah subhanahu wa ta'ala na siyang biadalanian agyang kanan agawi niyo sa dua gawi albi amapia labi asuti adi agyang kanan ay mananian na gawi niyo yaumal fitri wa yauman nahri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i rahimahumullah. Siyang wallah sa gawi fitr na gawi ayamun nahr. Yang kay mananian mga uripan wallah ayamul fitr. Yes ay mananian na gawi ay mananian na pagani agawi si koy mananian na ulan-ulan a Shawwal. Nagyipman ay mananian na gawi a nahr. Nagyeso ay mananian na ika-10 gawi si kubulan a Dhul-Hijjah. Sa sitanron ay mananian na mapapantag. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marapat sa isang Muslim at sa isang Muslima na kanyang sulitin, kanyang gamitin ang mga araw, ang mga panahon at mga oras na dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga panahon na dinakila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub.
Sino man ika, sabi ng Allah, ang dakilain niya ang mga simbolo ng Allah. Ang araw ng Adha ay kabilang sa simbolo ng Allah. Ang araw ng Fitr ay kabilang sa simbolo ng Allah. Ang araw ng Arafah kahapon ay kabilang sa mga simbolo ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika wa may yu'azzim sha'air Allah. Magkaganoon, sabi ng Allah, sino man ang magdakila, magbigay ng respeto, magbigay ng pahalaga sa mga simbolo at palatandaan ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, min taqwal qulub, yan ay kabilang sa pagkatakot ng puso. Kabilang sa palatandaan na ang isang Muslim ay matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kanya ang tunay at tapat na pagkatakot sa Allah, kanya binibigyan ng pahalaga ang mga araw na katulad nito. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iulat ni Imam Abu Dawud, kalugdan nawa siya ng Allah, at ito ay sahih ayon kay Imam Al-Albani. Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawman nahri. Katunayan ika, ang pinakadakila at pinakababigat na araw sa Allah subhanahu wa ta'ala, yawman nahr, ang araw ng pagsasakripisyo, ang araw ng pagkatay, ang araw ng pag-alay. Ngayong araw, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating inaalala at ginugunita ang gawaing napakabigat na ginawa ni Ibrahim alayhi salam. Lahat tayo, mga alipin ng Allah, yearly, taunan, ating nadidinig ang kwento, ang senaryo patungkol sa pangyayari na nangyari kay Ibrahim alayhi salam at sa kanyang anak na panganay na si Ismail alayhi salam. Noong mga panahon na pag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dakilang propeta na si Ibrahim, na kanyang ialay ang kanyang pinakamamahal, ang kanyang kaisa-isa at natatanging anak na si Ismail alayhi salam. Alam natin ang kwento dito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sapat ang oras, hindi sapat ang mga minuto upang ating talakayin ang kwento na yan. Bagkus ating tatalakayin at babanggitin ang mga fawaid, ang mga aral na ating natutunan sa kwentong binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. Sa kwento na yon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinamalas at ipinakita ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang tunay na pagsuko at pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Dahil doon sila ay tinawag ng Allah Muslim, sila ay tinawag ng Allah sumuko at tumalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim. Nung sila ay sumuko, ang ama at ang anak, si Ibrahim at si Ismail alayhi salam, at kanilang isinagawa ang aming pag-uutos sa kanilang dalawa. Sa kwentong nangyari yon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakita ng isang anak, ipinatunghay ng isang anak na si Ismail alayhi salam ang kanyang tunay at tapat na pagsunod, pakikisalamuha ng mabuting pakikisalamuha sa kanyang ama na si Ibrahim alayhi salam. Ang lahat ng mga relihiyon, mga alipin ng Allah, ay nag-uutos sa mga tao na kanilang pakitunguhan ang kanilang mga magulang ng mahusay at mainam, tapat na pakikitungo. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila an i'budu Allaha wa bil walidayni ihsana. At iyong pakatatandaan niya, Muhammad, ng aming kunin, kami ay kumuha sa pamayanan ng Israel, sa angkan ni Israel, angkan ni Yaqub. Kami ay kumuha sa kanila ng matibay at mahigpit na kasunduan. An i'budullah, inyong sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, inyong bukod tangihin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Wa bil walidayni ihsana, at aming ipinag-utos sa kanila na kanilang pakitunguhan ang kanilang mga magulang ng mahusay at mabuting pakikitungo. So Allah subhanahu wa ta'ala na initundugyan na suguan, oriyan o kinisuguan niyan, kuway manan niyan nakapukay sa isaon, na suway manan niyan nakambilang ataw, ako kapiyek-piyek yung mga watas, yung mga luksiran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidayni ihsana. Mataan ay nipalyugatukad nan kahay Muhammad, inipaturay ukad nan kahay Muhammad, inisugo ukad nan kahay Muhammad, alla ta'budu illa iyyah. Sa daaswaswat niyo, daapon alamatan niyo,
dahil manan niya na simba aliyo arwar-war ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidain ihsana, urian niya na purangay niyo kuway manan niya na mga luksiyo, sumapya, ada debiatan ago paparangayan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, naiulat sa napakaraming hadith ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Barra ibn Azib radiyallahu an, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr. Kami ay sinermonan, binigyan ng sermon at payo at tagubilin ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Nahr, sa araw ng Adha. Kanyang sinabi, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli. Ang kauna-unahang ating gagawin sa araw na ito ay ating ititindig ang salatul Eid na tinatawag. Thumma narji', at tayo ay babalik, tayo ay manunumbalik sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan. Pananhar, at ating iaalay at kakatayin ang mga an'am, ang mga hayop na ating inalagaan at binili. Faman fa'ala dhalik, sino man ika ang magsagawa niyan, faqad asaba sunnatana, kanyang tinamaan at kanyang nakuha ang aming kapamaraanan. Wa man dhabaha qabla an yusalliya fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahlihi laysa minan nusuki fi shay'in, muttafaqun alayh. At sino man ika ang magkatay, mag-alay ng udhiyah, mag-alay ng qurban, bago pa man magsagawa ng sala ang mga Muslim, bago pa man itindig ang sala, fa innama huwa lahmun, ang kanyang naialay ay isang karne, isang hayop na kanyang minadali para sa kanyang pamilya. Laysa minan nusuki fi shay, at hindi niya na isakatuparan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung hadith na yan ay naiulat ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim. Alamin natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim at mga Muslima, ang pag-aalay at pagkatay sa araw ng Eidul Adha ay pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala noong mga nangaunang panahon pa. Hindi ito eksklusibo, hindi po ito para dito lamang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang udhiyah na tinatawag, ang pag-aalay, ang pagkukurban, ay kautusan ng Allah sa lahat ng mga propeta. Ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hajj, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Ang bawat pamayanan, ang bawat komunidad, ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang bawat umma, ja'alna, kami ay nagtalaga ng kautusang pag-aalay, kautusang pagkatay ng mga hayop, liyadhkuru ismallah, at nang sa gayon sabi ng Allah, kanilang mabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sa mga hayop na aming ibinigay sa kanila, sa mga biyaya na aming ibinigay sa kanila na kabilang sa mga an'am. Ang an'am po mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa inyong kaalaman, ito ay ang mga uri na maaari lamang ialay at katayin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang an'am na tinatawag, al-ibil, al-baqar, wal-ghanam. Sa Tagalog, ang kamelyo, ang baka, at ang kambing. Kambing at tupa. Ang pinakamainam dito ayon sa ating mga scholar, ayon sa ating mga fuqaha, ay siyang mabigat at mahal na halaga. Ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang gantimpala ng udhiyah ay nakasalalay sa halaga at bigat ng kanyang iaalay. Kung gaano kamahal, kung gaano kahalaga at kahirap kunin ang udhiyah, ganoon din kabigat at kalaki ang gantimpalang igagawad ng Allah para sa taong nagsakripisyo. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, buhat nang siya ay dumating sa Madina al-Munawwara kasama ng mga muhajirun mula sa Makkah, kanyang isinagawa at hindi iniwan ang pag-aalay ng Adha sa tuwing nang dumarating ang araw ng Eidul Adha o Yawmun Nahr na tinatawag, hanggang sa ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng babala, nagbigay ng babala para sa mga tao, para sa mga Muslim at Muslimang may kakayahan, may pinansyal na kakayahan na magsakripisyo at siya ay hindi nagsakripisyo. Man kana lahu sa'atun
falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sino man ika ang may kakayahan, may sapat na kakayahan upang bumili ng iaalay niya at kanyang katayin, falam yudahhi, at siya ay hindi nagkatay, hindi nag-alay, hindi nagbigay mula sa kanyang kayamanan, fala yaqrabanna musallana, huwag siyang ikalalapit sa aming mga bahay dalanginan. Huwag siyang ikapapasok at lalapit sa aming mga moske, sa aming mga masjid. Yan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ganyan ang kataga, yan ay patunay na ang udhiya, ang kurban na tinatawag, ay mabigat na kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng Adha, marapat sa ating ipagdiwang, marapat sa ating magsaya, ipakita ang ating kasiyahan sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, higit lalo sa ating mga nanay na nagsakripisyo, mga nanay na nagpakahirap, at ganoon din ang ating mga tatay, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kasama at kaibigan. Marapat sa bawat isa sa ating sa araw na ito ngayon na atin silang batiin, ating ipanalangin sa bawat isa na tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Ang mga salafus salih, ang mga naunang Muslim, buhat ng mga sahaba, mga tabi'un at mga atba'ut tabi'in, kabilang sa kanilang kasalan sa tuwing nang dumarating ang mga araw na ito, hanggang sa kahuli-hulihang araw ng Ayyamut Tashriq, kapag sila ay nagsasalubong sa mga kalsada, kapag sila ay nagkakasalubong sa mga kalye at daanan, kanilang binabati ang bawat isa, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Naway tanggapin ng Allah mula sa amin at mula sa inyo ang mga mabubuting gawain. Ating idalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang tanggapin ang ating mga pagsusumikap. Tayo ay kanyang patawarin sa ating mga kasalanan, ang kasalanan ng ating mga magulang. Ding ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin, ang ating mga dua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma as-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, istadimu ala ta'ati wa wasilu suluka tariqa ahli al-istiqamah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim at mga Muslimah, ating panatilihin at palagiin ang ating pagsagawa ng mga ikalulugod at ikaiibig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ating palagiin ang ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ating pangalagaan ang ating mga sala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal ng Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Mga alipin ng Allah, ang sala ang kauna-unahang lilitisin ng Allah sa mga gawain ng kanyang mga alipin. Mga alipin ng Allah, ang sala ang siyang nagiging harang, nagiging barrier sa pagitan ng kufr, pagitan ng nifaq at pagitan ng isang lalaki. Kung kanyang iiwan, kanyang ipagwawalang bahala ang mga sala, kanyang hindi ititindig ang salatul fajr, ang salatul dhuhr, ang salatul asr, ang salatul maghrib, ang salatul isya, katunayan na siya ay mapapabilang sa mga taong walang paniniwala at pananalig sa Allah. Faman tarakaha faqad kafar. Sino man ika ang mag-iwan ng sala, siya ay katunayan na napabilang sa mga taong walang paniniwala at pananalig sa Allah. Ang pagwawalang bahala at ang pagiging tamad sa sala ay kabilang sa mga katangian ng mga munafik
na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, innal munafiqin yukhadi'una Allah. Katunayan na ang mga munafiq at ang mga munafiqat yukhadi'una Allah, kanilang nililinlang, niloloko ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khadi'uhum. Ang Allah subhanahu wa ta'ala bagkus kanyang ipinanunumbalik, ibinabalik ang kanilang panlilinlang sa kanilang mga sarili. Wa idha qamu ila salah, kapag sila sabi ng Allah ay nagsasagawa ng salah, qamu kusala, sila ay mga tamad, sila ay wala sa kanilang mga lakas. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga huling tagubilin niya bago siya managutan ng hininga, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Ang sala o aking mga pamayanan, ang sala o aking mga umma, at inyong pangalagaan ang inyong mga nasa ilalim, ang inyong mga alipin. Isang payo na ipinapayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tuwinang naiipon ang kanyang mga sahaba, kanyang sinusulit upang bigyan ng special na payo, eksklusibong payo ang mga mu'minat o mga mu'minat o mga muslimat, mga muslim na mga babae. Katunayan na kayo ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mataas na pagpupugay at parangal. Pinarangalan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga asawa na kayo ay pakitunguhan ng maayos na pakikitungo. Kayo ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga muslimat o mga kababaihan sa pamamagitan ng pag-uutos ng Allah sa mga anak na muslim, sa mga kabataang muslim na kayo ay kanilang pakitunguhan ng mabuting pakikitungo. O kapatid na muslima, kapatid na mananampalataya sa Islam, iyong palagiin ang pagtakip ng iyong aura, iyong palagiin ang pagtakip ng iyong aura at ang hiya sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Katunayan na ang pagtatakip ng aura ay isang parangal at pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ng mga kababaihan. Ayon kay Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata ayya abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, marapat na pakatalinuhan at pakinggan ng mga muslima itong hadith ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at para sa mga kalalakihan ating iparating sa ating mga asawa, sa ating mga nanay, sa ating mga tita, sa ating mga anak na babae, sa ating mga pinsan na babae. Idha sallatil mar'atu khamsaha, kapag itinatag, isinagawa ng isang babae ang kanyang 5 waktu, kanyang isinakatuparan ang 5 pagdarasal, wasamat syahraha, at kanyang pinag-ayunuhan ang kanyang buwan, ang buwan ng Ramadan, wa hafizat farjaha, at kanyang pinangalagaan ang kanyang sarili mula sa mga hindi kaaya-ayang gawain, mula sa pangangalunya, wa ata'at zawjaha, at kanyang sinunod, nirespeto ang kanyang asawa, ang kanyang may bahay, qilalaha, sasabihin sa kanya ng Allah sa panahon na kanyang makakatipan ang Allah, kanyang makakadaupang palad ang Allah sa yawmul qiyamah, udkhulil jannah, o aking alipin na babae, ikaw ay pumasok sa jannah, ayya abwabil jannati syi'ti, kahit saang pintuan ng jannah naisin mong pumasok. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mga Muslim, tayo ay magsaya sa araw ng Adha, tayo ay kumain at uminom at huwag mag-aksaya. Maraming mga Muslim at mga Muslima, sa tuwing nang dumarating ang mga panahon ng kasiyahan ng mga kafir, kapag dumarating ang Pasko, kapag dumarating ang bagong taon, naiinggit ang ilang mga Muslim, lalo na ang mga kabataan. Kanilang nasasabi
Buti pa ang mga Kristiyano, meron silang mga oras at araw na sila ay nagsasaya. Sila ay kumakain. Sila ay nagtitipon-tipon. Sila ay nagpapalitan ng regalo. Hindi ba naaalala, nakakalimutan ba ng Muslim ang Ramadan na tinatawag? Nakalimutan ba ng isang Muslim ang Eidul Adha na tinatawag? Ang Ayyamut Tashriq na tinatawag? Nakalimutan niya ba ang Eidul Fitr na tinatawag? 29 days, mga alipin ng Allah. O di kaya 30 days. Araw-araw tayong nagsisiya. Gabi-gabi tayong kumakain. Gabi-gabi tayong nagbabatian. Araw-araw tayong bumibisita sa ating mga kamag-anak. Ano ang kaiinggitan ng isang Muslim sa kasiyahan ng mga kafir? Ano ang kaiinggitan ng kabataang Muslim sa kabataang mga kafir? Ang kanilang Eid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang Eid ay pag-inom ng alak. Ang ating Eid ay pagsasadaka. Ang kanilang Eid ay zina, pasintabi, pangangalunya. Ang ating Eid, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng kurban, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasagawa ng salatul Eid. Ang kanilang Eid ay pagkanta. Ang ating Eid ay takbir. Ang ating Eid ay Allahu Akbar. Ang ating Eid ay la ilaha illallah. Ano ang kaiinggitan ng isang Muslim, ng isang kabataang Muslim sa kasiyahan at kapistahan ng mga kafir? Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nagkulang ng pagbibigay ng paalala sa mga araw na kasiyahan ng mga Muslim. Ayon sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillahi tabaraka wa ta'ala. Ang ayyamu tashriq, ito ang araw, ito ang 3 araw na sumunod pagkatapos na itong araw. Bukas na araw ng linggo, Lunes at Martes, dito tatama ang ayyamu tashriq na tinatawag. Talugawi oriyan kya ukit way mananiyan na Eidul Adha al-Mubarak na adna talugawi abubutuan sa ayyamu tashriq. Ay kabaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangka na ng mga gawi. Sutigyan so ayyamu tashriq na gawi na nakakan, ayyamu aklin, gawi na nakainom, wa ayyamu dhikrin wa yawmu dhikrillahi ta'ala. Nagagawi masa akatantadam si Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangnintan ko Allah subhanahu wa ta'ala, apapasniyan suay mananiyan na mga kadustaan tanong. Panasniyan suay mananiyan na mga kadustaan o mga loks tanong. Mga ina, mga ama tanong. Suay mananiyan na mga tunganay, mga dadasagang mga watan, mga rani, mga tunganay, narilaan sila no wallah. Sumyamatay sir kitano, nabuli no wallah sumang kuburiran, asurmbiyo surga, ilidas sila no wallah subhanahu wa ta'ala si ko fitna ko kubur, fitna si ko ay mananiyan na kanarakaan. ألا تصلون وتسلمون على نبيكم فإن ربكم أمركم بذلك فقال جل شأنه يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا أضحيتنا اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة دقها وجلها صغيرها وكبيرها يا رب العالمين اللهم ارحمنا واجعلنا من المرحومين يا رب العالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين اللهم ارحمنا واغفر لنا واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا واجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء
ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء وشفاء من كل داء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Terima kasih.